Hello guys, welcome sa ating another video. Ito yung part 2 ng ating usapang TNVS. Ngayon pag-uusapan naman natin kung gusto mo naman ng medyo mas malaking sasakyan para ipasok sa TNVS bilang 6-seater. Ano ba yung mga 5 sasakyan na marerecommend ko sa inyo para ipasok as 6-seater TNVS vehicle? So pag-usapan natin yan. Ready na ba kayo? Tara, let's roll! So bago natin pag-usapan yung list guys, sabihin ko muna sa inyo, ano ba yung mga criteria ko ulit sa pagpili ng 5 sasakyan na marerecommend ko sa inyo? Well, unang-una, syempre kailangan pasok siya sa TNVS requirement as 6-seater vehicle. So dapat 2019 model and up pa rin siya, mabibili pa rin natin siya. Syempre, kung consider din natin fuel efficiency ng sasakyan na to. Syempre, gusto natin kumita kung papasok natin siya as TNVS. Kasama din dyan yung maintenance cost niya, ano ba yung gaano ba siya kadali i-maintain, at saka magkano ba yung aabutin. No? At ganoon din, syempre, yung resale value and availability ng mga parts niya. So, yun yung mga criteria natin for choosing sa list. Syempre, number 1 agad dyan, the almighty Toyota Innova XE na pwede siya as manual transmission or automatic transmission. Ito yung 2.8 diesel na version ng Toyota Innova. So bakit ko siya marerecommend sa inyo guys? Syempre, unang-una, siya yung pinakamaluwag dito sa list na to. Pinakamaluwag, kaya passenger comfort at saka driver comfort, okay na okay. Kung 6-seater yung makukuha mo, kasyang-kasya sa kanya without issue. Pangalawa, matibay ang Toyota Innova. Subok na natin yung 1GD engine ng Toyota. At syempre, matipid siya sa diesel. Sobrang tipid niyan. Kaya kahit bumiyahe ka maghapon, sulit na sulit ang Toyota Innova. Syempre, dahil Toyota ito, madaling i-maintain, mataas ang resale value. Ang cons lang na naisip ko sa kanya guys ay medyo mas mataas ang maintenance niya compared dito sa mga pag-uusapan pa natin na vehicle sa list na to kasi diesel engine siya. No, pero other than that, yun yung yung mga advantages niya. So, ano ba yung fuel efficiency nito? No, ang fuel consumption niya sa city guys ay 12 to 14 kilometers per liter. O, di ba? Napakatipid. Price range niya, makakakuha kayo niyan around 800,000 to 1.1 million pesos na second hand na use. Depende sa condition. Next sa list natin ay ang Mitsubishi Expander na 2020 model and up. Bakit ko siya marerecommend sa inyo? Unang-una, stylish yung kanyang itsura. Mapa exterior man or interior. Lalo na kung yung latest gen yung kukunin nyo na Mitsubishi Expander. Mataas din yung kanyang ground clearance compared sa iba, nakalaban niya ng MPV. So kahit medyo may baha ng konti, pwede nyo siyang idaan, hindi kayo masyadong kakabahan compared sa iba, nakalaban niya. So, ganun din, mas gusto ko rin yung suspension niya. Para sa akin, komportable siya. Yun nga lang, ang mga napansin kong disadvantage sa kanya, in the long run, yung aircon niya talagang hindi kasing nawawala yung lamig talaga. Nagde-deteriorate din in the long run. Tapos, napansin ko rin sa kanya, hindi siya kasing fuel efficient ng iba ng mga babanggitin pa natin sa list na to. Kasi around 7 to 9 kilometers per liter lang yung konsumo niya kapag ka-traffic, lalo na kapag naipit ka talaga. So, mararamdaman mo yung medyo lakas ng konsumo niya sa gas. No? Sa presyo niya, makakakuha ka ng around 750 to 950,000 na expander sa second-hand market. Depende na lang sa condition ng unit. Next sa list natin ay ang Suzuki Ertiga na 2020 model and up. No, kahit anong variant ng Suzuki Ertiga. Kasi meron na yung hybrid ngayon, di ba? So, dalawa na yung mabibili niyo ng Suzuki Ertiga. So, bakit ko siya marerecommend sa inyo? Unang-una, sa mga ka-level niya ng engine guys, isang Suzuki Ertiga sa pinakamalakas humatak na napansin ko. Although, same lang naman sila ng iba na 1.5 liter engine. Pero nasubukan ko na yan personally. Malakas ang hatak ng makina niya. Kaya kahit medyo puno siya, mapuno mo yung 6-seaters mo, hindi ka masyadong mahihirapan. No? Isa pa, medyo matipid din siya sa gas compared sa iba kasi nga meron ding hybrid option, mild hybrid option. At yung non-hybrid niya, matipid pa rin compared sa mga competitors niya na ICE yung engine nila. Simple lang yung design niya, simple lang yung loob, pero gusto ko yung interior ng Suzuki Ertiga guys. No, kahit simple lang siya, parang ang dali niyang i-maintain.
No, hindi siya dumihin yung loob niya, kaya lagi siyang presentable sa mga pasahero ninyo. So ano ba yung mga napapansin kong disadvantage ng Suzuki Ertiga? Yung third row niya hindi masyadong maluwag. So kung magpupuno ka talaga, magsisitter ka, medyo magiging challenging yon sa mga third row passenger mo. No, yung suspension niya medyo stiff ng konti, may tagtag siya ng konti, no, na mapapansin nyo. At yun lang naman. Tsaka yung presyo pala ng parts niya medyo mahal. So yun lang, sa pag-maintain nyo, medyo mararamdaman nyo talaga na medyo mas mahal siya i-maintain compared sa iba. So gaano ba siya ka-fuel efficient? Yung non-hybrid niya guys, 8 to 10 kilometers per liter sa city drive. Tapos yung mild hybrid na version niya, 12 to 14 kilometers per liter. So tingnan nyo, sulit na yan kapag pinang-grab nyo. So makakabili kayo niyan, nasa around 650,000 to 850,000 pesos, depende sa condition. Next sa list natin, syempre hindi makukompleto yung list ng mga 6-seaters na recommendation natin kung walang Toyota Avanza or Veloz. Yung Avanza na i-recommend ko sa inyo guys, yung 1.5G kung kaya ng budget ninyo. Para medyo malakas yung hatak niya. Kasi yung 1.3 medyo bitin yan kapag napuno, no? Pagka lagi kayong puno. So bakit ko siya marirecommend sa inyo guys? Yung either yung Avanza na 1.5G or yung Veloz kung may budget kayo. Kasi ang maganda sa Avanza at Veloz guys, no? Syempre Toyota yan, mas madali siyang i-maintain, mura yung pyesa, napakadaming parts na available na mabibilan kayo. Kung Avanza kayo, okay din yung looks niya sa labas, sa loob. Medyo simple lang ng konti. Kung Veloz, alaga kayo sa tech features naman. Ayun naman yung pinagkaiba niya. Kaya overall, parehas okay. No? Kung pang personal car ninyo, marirecommend ko talaga Veloz. Veloz na yung kunin ninyo at the same time. So medyo cons lang niya guys para sa akin, mababa yung kanyang ground clearance. Ewan ko kung cons siya sa driver. Cons siya sa driver kasi nga pag may baha, maaalangan ka. Pero advantage siya sa passenger kasi madaling sumakay kasi mababa yung kanya ground clearance. Yun nga lang, sa lubak talaga medyo mararamdaman mo yung kanyang suspension. So kamusta ba yung fuel efficiency ng Veloz at saka ng Avanza na 1.5 yung engine? Sa kanila ay around 8 to 11 kilometers per liter sa city drive. Tapos makakabili ka niyan around 800,000 to 1 million pesos depende sa condition ng sasakyan. And last but not the least natin ay ang Honda BR-V na 2020 to 2023 model na 1.5S CVT. So bakit ko siya marirecommend sa inyo? Well, kagaya nung sinabi ko sa previous video natin, tinatanggap na ng mga TNVS company ang Honda vehicles. No? Hindi na lang siya pwedeng pang-taxi, pero pang TNVS pwede na siya ngayon. So kaya ko siya marirecommend sa inyo guys kasi compared dun sa previous 3 na pinag-usapan natin na MPV, siya yung pinakamaluwag. No, maluwag yung legroom at saka spacious siya sa loob. So hindi mahirapan yung mga passengers mo kahit sa third row sila. Para sa akin, enough din yung kanyang ground clearance, no? Hindi siya kasing baba ng Veloz o kaya ng Avanza. No, maganda yung ride kasi yung suspension niya panalo, Honda yan no. At syempre, punong-puno ng mga tech features. Kaya kung hindi lang siya pang TNVS, gusto niya siyang gamitin pang personal, goods na goods din ang BR-V. Yun nga lang, ang disadvantage na nakikita ko sa kanya, medyo expensive ng konti yung kanyang maintenance kasi Honda yan. Mas mahal yung pyesa niyan, mas mahal yung mga parts at iba pa, no, maintenance niya. Pero reliable naman yan kasi Honda rin naman yan. So fuel consumption niya is around 10 to 13 kilometers per liter which is okay na okay din yan, no? At makakakuha ka ng Honda BR-V na ganyang model na around 800,000 to 1 million pesos. So yun na nga guys, no? Yan yung recommended ko sa inyo na top 5 na TNVS vehicle para sa 6-seater category. Ano masasabi nyo sa list na yon? Comment down below naman guys. Excited din ako mabasa yung mga comments ninyo. At syempre, kung nakatulong sa inyo yung video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo para matuto din sila sa video natin. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. The next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!